May tatlong sabay-sabay na issue ngayon ang bumabagabag sa Los Angeles Lakers. At hindi lang ito tungkol sa pagkatalo. Ito ay tungkol sa system, chemistry, effort, at ngayon, pati officiating ay nadadamay na. Matapos ang kanilang laro kontra sa Boston Celtics, sunod-sunod ang lumabas na balita na posibleng magpaliwanag kung bakit hirap na hirap mag-click ang team. At kung pagbabasehan ang mga pahayag mula sa head coach, players at maging sa liga mismo, malinaw na hindi lang simpleng adjustment ang kailangan dito. May mas malalim na problema. Unang umingay ang pahayag ni JJ Redick tungkol sa ball movement ng team. Direkta niyang inamin na kapag ang kalaban ay nagde-deep drop coverage, bumabagal ang opensa ng Lakers at nawawala ang natural flow. Ayon sa kanya, mayroon silang counters para dito, pero hindi nila na-execute. At nang i-review nila ang numbers, lumabas na ang pinakamababang potential assist games ng team ay lahat nangyari laban sa deep drop defense. Ibig sabihin, nababasa ang opensa nila, nagiging predictable. At sa NBA level, kapag predictable ka, patay ang spacing, patay ang rhythm, at mas madaling i-contain ang stars. Mas naging mainit ang sitwasyon nang lumabas ang balita na nagkaroon umano ng halftime altercation sa pagitan ni Redick at LeBron James. Ang dahilan? Tinawag umano ng coach ang kakulangan ng effort sa depensa. Kung totoo man ang intensity ng usapan na ito, malinaw na may frustration na sa loob. Kapag ang coach at ang franchise leader ay nagkakaroon ng ganitong confrontation, hindi ito simpleng emosyon lang. Karaniwan, sintomas ito ng team na hindi pa nakakahanap ng identity. Dagdag pa rito, nawalan sila ng isa pang rotation piece nang ma-rule out si Jackson Hayes dahil sa ankle issue. Lumabas sa imaging na may little bruise ang kanyang kanang ankle at kasalukuyan siyang day-to-day. Hindi man ito malalang injury, pero sa team na hirap na sa chemistry, bawat nawawalang katawan ay malaking epekto. Ito rin ang punto na binanggit ni Marcus Smart. Sinabi niyang nandyan ang talento, kumpleto ang piyesa, pero hindi pa sila nagme-mesh at malaking dahilan ang pagiging hindi healthy ng roster. Sa madaling salita, hindi pa nabibigyan ng pagkakataon ng grupo na maglaro ng buo para mabuo ang tunay nilang sistema. At parang hindi pa doon natatapos ang drama. Kasunod ng laro, inanunsyo ng NBA na iniimbestigahan nila ang head referee na si Scott Foster matapos ang ilang hindi natawag na goaltending violation sa naturang laban. Habang isinasagawa ang investigasyon, siya ay pansamantalang sinuspende ng walang bayad. Ito ngayon ay nagdadagdag ng panibagong layer sa usapan. Hindi lang execution, hindi lang chemistry, hindi lang injuries, pati officiating na pasok na sa narrative ng pagkatalo. Pero kahit ano pa ang resulta ng investigasyon, isang bagay ang hindi maitatanggi. Ang Lakers ngayon ay hindi natatalo dahil lang sa calls. Natatalo sila dahil hindi pa buo ang galaw nila bilang isang team. At ito ang pinakamahirap ayusin. System ang kailangang ayusin, trust ang kailangang buuin, consistency ang kailangang hanapin. Sa puntong ito ng season, malinaw na nasa testing phase pa rin ng Lakers. May sistema na gustong ipatupad ang coaching staff, may adjustments na kailangang tanggapin ng players, at may pressure na kailangang lampasan ng buong locker room. Ang tanong ngayon, makakahanap ba sila ng tamang timpla bago maging huli ang lahat? O ito na ba ang senyalis ng isang team na hindi kailanman nag-sync? Kayo, ano sa tingin ninyo ang tunay na problema ng Lakers ngayon? System ba, effort, injuries o chemistry? Comment ninyo sa baba at pag-usapan natin.